children, we will start our class by a prayer to be led by Tropesa. Everybody is requested to stand. Thank you, Tropesa. Once again, good morning, everybody. Okay, at this time, let's have an energizer. Please remain standing because we are going to have an energizer. Are you ready? Okay. Okay, thank you. And please sit down. Class, what day is today? Tama. What is the weather today? Correct. So now, let's proceed to checking of attendance. May I know who are the absents for today? Okay, thank you. Okay, everybody is present today. Please raise your hands and clap. So while you are at my class, here are the rules that I want you to follow. Please be guided with this gentle class rule. I hope that you will follow all these class rules, okay? Before we dive into a deeper discussion about nationalisms, let's start by sharing our initial understanding of the term. What does the word nationalism means to you? Yes, Tropesa? Okay, very good. Another? Yes, Guada? Very good. Now, can you name these Filipino heroes? Correct. This is Andres Bonifacio. Second is Gabriela Silang. The third one is Jose Rizal. Very good, children. In our first activity, we have a magic box. Do you want to play? We will play a magic box. Inside the box, there's a picture, and you will get the picture one at a time. Identify the pictures and tell us what's your insight about it. Okay? Wow, very good, children. Let us give an amazing clap for all. Within the given period, you are expected to 1. Student will be able to define and explain the concept of nationalism. 2. Students will be able to analyze historical sources to identify the motivations and goals of Filipino nationalism. 3. Students will develop an appreciation for the sacrifices made by Filipino nationalists in their struggle for independence. Now, we will unlock to those difficult words. First one is nationalism. It is an idea and movement that holds that the nation should be congruent with the state. When we say resistance, it is the refusal to accept or comply with something. This is the attempt to prevent something by action or argument. Number 3 is secularization. Number 3 is secularization. It is cultural transition in which religious values are gradually replaced with non-religious values. In our second activity, activity 2, we will have a word search puzzle. In this activity, we will have a word, we will search it, and this time, we will have another activity, forming the puzzle. Is that clear? Are you done? Tell me your insights about this puzzle picture. Yes, very good, correct. Okay, nice idea. Now, based on the activities of Magic Box, word search, and puzzles, let us know about. These are the guided questions. Number 1, how did you find our activity? Number 2, what do you think our lesson or topic is all about? 3. Alright, thank you for your participation. Please clap your hands for a job well done. Well, all the activities that we have, it is all about the birth of nationalism. In this lesson, we will discuss the early resistance of Spanish rule. Let us now dig deeper in this lesson. If it has an impact to our lives or in our country or whatsoever.
Nationalism is a devotion to our advocacy of national unity and independence develop. Very good. When we say kasi nationalism, it's like the feeling of belonging to something bigger than yourself. And it's about being proud of your country, it's the history and its people, and it's about wanting to make your country a better place for everyone. Understand? Okay. Our topic is all about the birth of nationalism. And our lesson is early resistance of Spanish rule. Here, the sense of national consciousness came from the Creoles or Creoles who now regards themselves as a Filipino. May tatlong pangunahing salik na nag-ambag sa pagsilang ng nasyonalismong Pilipino. Isa na dito ang ekonomiya, edukasyon at sekulasisasyon ng mga parokya. Sa madaling sabi, ang mga salik na ito ay humantong sa pagtaas ng pambansang kamalayan at pagnanais ng kalayaan ng mga Pilipino. Isa, ekonomiya. Ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan sa huling bahagi ng ika-18 siglo ay humantong sa pag-usbong sa isang panggitnaang uri ng Pilipino. Ang gitnaang uri na ito ay mas nalantad sa mga ideyang liberal mula sa Europa at may mas malamang na magtanong sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Ikalawa ay ang edukasyon. Ang pagtatag ng mga pampublikong paaralan sa huling bahagi ng ika-19 na siglo ay naging posible para sa mga maraming Pilipino na makapag-aral. Ito ay humantong sa isang mas edukadong populasyon ng Pilipino na mas may kamalayan sa kanilang mga karapatan at mas malamang na humingi ng mga reforma. Pangatlo ay ang sekularisasyon ng mga parokya. Ang sekularisasyon ng mga parokya noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ay humantong sa paghirang ng mga maraming Pilipinong pari. Nagbigay ito ng mas malaking boses sa mga Pilipino sa simbahang Katoliko at nakatulong sa pagpapalaganap ng mga nasyonalismong Pilipino. Ang tatlong salik na ito ay pinagsama upang lumikha ng isang pakiramdam ng pambansang pagkakaisa sa mga Pilipino at upang magbigay ng inspirasyon sa Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya. Uy class, kilala niyo ba kung sino si Diego Silang? Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryong pinuno na lumaban sa pamumuno ng mga Espanyol noong ika-18 siglo. Bakit siya lumaban sa mga Espanyol? Dahil sa tribute class. Dahil ang tribute ay buwis na pinilit ng mga Espanyol na bayaran ng mga Pilipino. Napaka-unfair, di ba? At labis na ikinagalit ng mga Pilipino. So, kaya nag-alsa si Diego Silang? Oo, dahil nais niyang tanggalin ang pagkakilala at bigyan ng mga tao ng kanilang kalayaan. Pero bakit siya nakulong? Dahil hiniling ni Diego sa mga Espanyol na tanggalin ang tribute. Hindi nila gusto yon, kaya ipinakulong nila si Diego. Alam ko naman, di ba? Ngunit ganyan ang mga Espanyol. Sila ay napakalupit at mapang-api. Kilala niyo rin ba kung sino si Gabriela Silang? Siya rin ay isang Pilipinong revolusyonaryong pinuno na lumaban sa pamumuno ng mga Espanyol. Kilala rin siya bilang Ilocano Joan of Arc. Bakit siya tinawag na Ilocano Joan of Arc? Dahil siya ay isang matapang na pinuno na nakipaglaban para sa kanyang bayan. Isa rin siya bilang bihasang mandirigma. Ano nga ba ang ginawa niya upang labanan ng mga Espanyol? Ipinagpatuloy niya ang pag-aalsa ng kanyang asawa matapos itong paslangin. Pinangunahan niya ang mga Ilocano sa tagumpay na laban sa mga Espanyol sa mga iilang mga labanan. Ito ay si Gabriela Silang, ay isang tunay na bayani ng Rebolusyong Pilipino. Isa siyang inspirasyon sa lahat ng Pilipinong lumaban para sa kalayaan at katarungan. Alam niyo ba kung ano ang Palaris Revolt? Ito ay isang pag-aalsa laban sa pamumuno ng mga Espanyol. Pinangunahan ito ng isang lalaking nangangalang Palaris. Bakit nag-alsa si Palaris laban sa mga Espanyol? Bakit nga ba? Dahil kinasusuklaman niya ang labis na pagpupugay at mga abusadong opisyal mula sa binalatungan. Diba, ang tribute ay buwis na ipinipilit ng mga Espanyol na bayaran ng mga Pilipino.
Napaka-unfair, di ba? At dahil dito, labis na ikinagalit ng mga tao, o ng mga Pilipino ito. Napaka-kurap at abusado din kasi ang mga opisyal ng mga Espanyol. Sinamantala nila ang mga tao at napakahirap ng kanilang buhay. So, kaya pala nag-alsa si Palaris? Oo, nais niyang ibagsak ang pamahalaang Kastila at magtatag ng bagong pamahalaan na magiging patas, makatarungan sa mga tao. Bawat isa, pinagsama-sama niya ang mga tao. Pinagsama-sama niya ang mga tao ng binalatungan sa kanyang layunin. Ipinangako niya sa kanila na ibagsak niya ang pamahalang Kastila at magtatag ng bagong pamahalaan na magiging patas at makaturungan sa kanila. Nagtagumpay ba siya? Oo, saglit, si Palaris at ang kanyang mga tagasunod ay nagawang talunin ang puwersa ng Kastila at magtatag ng bagong pamahalaan sa binalatungan. Ngunit, kalaunan ay bumalik ang mga Espanyol na may dalang reinforcement at natalo si Palaris. Ngunit, ang kanyang pag-aalsa ay hindi nawala ng kabuluhan. Naging inspirasyon ito sa iba pang Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan. Tama, si Palaris ay isang bayani ng Rebolusyong Pilipino. Siya ay naaalala sa kanyang katapangan at ang kanyang pakikipaglaban para sa hustisya. Alam niyo rin ba kung ano ang Bassi Revolt? Ito ay isang pag-aalsa laban sa pamumuno ng mga Espanyol noong ika-19 na siglo. Pinangunahan ito ng isang lalaking nagngangalang Daguhoy. Bakit nag-aalsa si Daguhoy laban sa mga Espanyol? Dahil ipinagbawal ng mga Espanyol ang pag-iinom ng homemade wine sa piling Ilocos Norte. Ang Bassi ay isang uri ng alak na ginagawa ng mga taga-piding sa loob ng maraming henerasyon. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at kanilang paraan ng pamumuhay. Bakit kaya ipinagbawal ito ng mga Espanyol? Dahil gusto nilang magtatag ng monopolyo ng alak. Nais nilang sila lamang ang maaaring gumawa at magbenta ng alak. Kaya labis na nagalit ang mga taga-piding tungkol dito. Nag-alsa sila laban sa mga Espanyol upang protektahan ang kanilang karapatang gumawa at magbenta ng sarili nilang basiyo. Nagtagumpay ba sila? Oo, saglit. Si Daguhoy at ang kanyang mga tagasunod ay nagawang talunin ang mga pwersa ng Kastila at magtatag ng sarili nilang malayang republika sa piling. Ang Bassi Revolt ay isa sa pinakamatagal na pag-aalsa laban sa pamumuno ng mga Espanyol. Pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas. Tumagal ito ng mahigit na 80 na taon. Si Daguhoy, siya ay inaalala sa kanyang katapangan at kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng mamamayan sa sariling pagpapasya. Si Bancao ay isang dato na Pilipino na namumuno sa isang pag-aalsa laban sa pamumuno ng mga Espanyol noong ika-17 na siglo. Dahil pinalakas siya ng loob ng isang babaylan na nagngangalang Pagali. Si Pagali ay isang makapangyarihang pinuno ng relihiyon na naniniwalang masama ang mga Espanyol at dapat ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang kalayaan. So, nag-alsa si Bancao dahil sinabihan siya ni Pagali? Oo, sa isang bahagi, ngunit si Bancao ay mayroon ding sariling mga dahilan para mag-alsa. Nagalit siya sa pang-aapi ng mga Espanyol sa mamamayang Pilipino. Nais din niyang protektahan ang kanyang sariling mga tao at ang kanyang sariling paraan ng pamumuhay. Nagtagumpay ba siya? Hindi. Hindi talaga. Ang pag-aalsa ni Bancao ay napigilan ng mga Espanyol. Ngunit mahalaga pa rin ang kanyang pag-aalsa. Ipinakita nito na hindi kontento ang mga mamamayang Pilipino sa pamumuno ng mga Espanyol at handa silang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Si Tapar ay isang dato na Pilipino na namumuno sa isang pag-aalsa laban sa pamumuno ng mga Espanyol noong ika-17 na siglo. Bakit siya nag-aalsa laban sa mga Espanyol? Dahil pinatay ng mga praileng Espanyol sa Oton, panay ang kanyang mga tagasunod. Si
si Tapar ay isang pinuno ng isang relihiyosyong kulto. Ang mga Frailing Kastila ay napaka-intolerant sa ibang relihiyon. Naniniwala sila na ang kanilang relihiyon lamang ang tunay na relihiyon at lahat ng iba at lahat pa ng ibang relihiyon ay huwad. So, pinatay ng mga Frailing Espanyol ang mga tagasunod ni Tapar dahil magkaiba sila. Ang mga Frailing Kastila ay napakalupit at hindi nagpaparaya. Walang awa nilang pinatay ang mga tagasunod ni Tapar. Grabe! Ito ay galit na galit si Tapar sa ginawa ng mga Frailing Kastila. Pinamunuan niya ang mga isang pag-aalsa laban sa mga Espanyol upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga tagasunod. Nagtagumpay ba siya? Hindi. Ang pag-aalsa ni Tapar ay tuluyang nasupo ng mga Espanyol. Ngunit, mahalaga pa rin ang kanyang pag-aalsa. Ipinakita nito na hindi kukonsintihin ng mga mamamayang Pilipino ang hindi pagpaparaan at diskriminasyon sa relihiyon. Bayani si Tapar. Siya ay naaalala sa kanyang katapangan at ang kanyang pagkikipaglaban para sa kalayaan sa relihiyon. Kilala niyo rin ba kung sino si Hernando Puli? Si Hernando Puli ay pinuno ng isang relihiyong kilusan na tinatawag na Cofrade de San Jose. Isa siyang charismatic leader na umaakit ng maraming tagasunod. Bakit inusig ng mga Espanyol ang mga tagasunod ni Hernando Puli? Dahil naniniwala sila na ang Cofrade de San Jose ay banta sa kanilang otoridad. Ang Cofrade ay isang napakatanyag na kilusan at ito ay lumalaki sa lakas. Nangangamba ang mga Espanyol na sa huli ay mauwi ito sa pag-aalsa laban sa kanilang pamumuno. So, inusig ng mga Kastila si Hernando Puli at ang kanyang mga tagasunod dahil natatakot sila sa kanila? Oo, ang mga Espanyol ay napaka-paranoid at walang katiyakan. Hindi nila gusto ang anumang uri ng oposisyon kahit na ito ay mapayapa. Si Hernando Puli ay isang mapayapang tao na nais lamang tumulong ng kanyang mga tao. Ngunit takot na takot sa kanyang mga Kastila, kaya pinag-usig nila siya at ang kanyang mga tagusunod. Ano nga bang nangyari kay Hernando Puli? Sa huli ay nahuli siya at pinatay ng mga Espanyol. Ngunit nagpatuloy ang kanyang paggalaw pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang Cofrade de San Jose ay naging simbolo ng paglaban sa pamumuno ng mga Espanyol. Bayani si Hernando Puli. Siya ay inaalala sa kanyang katapangan at ang kanyang pakikipaglaban para sa sambayan ng Pilipino. We will have a activity. In this activity, we have play a game. Everybody stand. We will play the boat. We will play the boat is sinking. Okay. The boat is sinking. Group yourselves into 2. The boat is sinking. Group yourself into 4. The boat is sinking. Group yourselves into 7. Okay. These are the activity sheet in front. You will see the activity stations in board 1 with different pictures with words. Also, it is a learning station 1. And the other side is learning station 2. Okay, observe and answer the matching type and the hidden message. Also, explore the pictures with words. Identify if it is the right words for those pictures. If you are done in each station, make an animal sound. Record the answers in the activity sheet. If you are all finished with a given activity, each group will present its work. We will have a duck racing with your names. If your duck won, you will report your answers and discuss it in front. It will be given 2 to 3 minutes only. Are we all clear?
Now let's move on. Get 1/4 sheet of paper and we will have a quiz. Lastly, this is your assignment. I hope everything is clear and you'll learn a lot from our lesson for today. Okay, so before we leave the classroom, kindly arrange the chairs and pick up some pieces of paper or garbage along your area. Then dispose it properly on our trash cans. Okay, that's all for today, and always remember that have faith in God. Goodbye, class.